What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 8 manga review ng Undead Unluck at ipagpapatuloy natin ang labanan ni na Andy, Fuko at Gina kung saan nagawa ng makapasok ng ating duo sa Invincible Barrier ni Gina. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Fuko at Andy sa kanilang quest na ma-achieve ang greatest death ever, dumako tayo sa pagbato ni Fuko ng ulo ni Andy papasok sa barrier ni Gina. Pinaliwanag ni Andy na yung mga unlock na nangyayari sa labas ng barrier ni Gina ay likely hindi pa sapat na mapatumba ito. Kahit pa mag-summon yung unlock ng meteorite, ay duda siya na magasgasan yung barrier ni Gina. Pero ngayong nasa loob na daw siya ng barrier, ay yung unlock na binibuild up niya simula kanina ay tatamaan ng mismong spot na yun. Dahil composed of air ang barrier nito ni Gina, ay madaling makaka-penetrate ang light doon. Kaya yung unlock na mangyayari daw ay sigurado si Andy na light-based yun at pusta niya na manggagaling iyon sa higanting UFO ni Gina. Bigla namang may nag-relay ng information kay Gina na yung disk ng kanilang spaceship ay nagsisimulang mag-transform mag-isa at nung sinubukan ng tauhan niya na i-activate ang emergency shutdown ay hindi iyon gumana. Nagsimulang mag-charge ng laser beam yung higanting beret sa langit at narinig iyon ni Fuko. Pagkalingon ni Fuko ay nakita niya ang isang maliwanag na bagay na papalabas sa spaceship. Nagpalabas ng napakalaking laser beam yung UFO papunta kina Gina at Andy at solid yung tumama sa dalawa. Tumalsik yung dalawa pabagsak sa lapag at nag-iwan pa iyon ng bakas. Sa sobrang lakas ng ataking iyon ay halos mahiwa na nun sa kalahati yung gubat. Pinanood iyon ni Fuko habang nakatayo sa lumilipad na lawa. Habang nakatayo naman doon sa lawa si Fuko, ay biglang nag-liquefy na ulit iyon na nagsani ng pagbagsak nun pabalik sa lawa. Pagpunta sa surface ni Fuko ay na-realize niya na bumalik na sa normal yung lawa kaya hindi daw ba ay natalo na yata nila si Gina. Ipinakita dito ang naging damage ng higanting laser na yun sa lapag. Pagkahupa ng usok ay ipinakita sina Andy at Gina. Nakalandusay na dito si Gina habang naghahanda na si Andy na tapusin ito. Kinagat ni Andy yung daliri niya at tinapat ito kay Gina. Napakomento naman si Gina na bastos itong si Andy dahil nilagay ni Andy ang kamay nito sa kanyang dibdib. Pinaliwanag ni Andy na isipin ni Gina na yung braso niya ay isang tulay sa pagitan nilang dalawa at bound daw sila by flesh. Kahit patigasin pa daw ni Andy yung space na nakapalibot sa kanila ay hindi na iyon gagana para mapigilan siya. Na maalam na si Andy at sinabi na makita na lang silang muli. Nung babarilin na ni Andy si Gina ay biglang dumating si Fuko at pinigilan siya nun. Napatulala si Fuko nang makita niya yung pagbaril ni Andy kay Gina. Gayunpaman, lumalabas na napigilan ni Andy ang kanyang finger bullet na tumama kay Gina. Piniliwanag ni Andy na tatapusin niya na sana si Gina ng mabilisan at halos wala na rin naman daw itong natitirang oras. Hindi naman daw yun maaari, ika ni Fuko. Nagsalita si Gina at sinabi na hindi daw ba ay prepared si Fuko sa worst nung sumali ito sa laban. Pero natawa na lang din siya at sinabi na sino ba naman siya para mag-judge. At kapareho niya lang naman daw si Fuko nung una. Siya daw ay completely nasa mercy ng Union at ever since na nakapasok siya ay naging sunod-sunuran lang siya dun. Ang dami niya na daw nahuli at napatay na tao at hayop, ngunit wala man lang isang nagbago dun. Hindi ang mundo at hindi siya. Sigurado siya na magkakaroon pa siya ng mas maraming rules at yung mundo ay mag-undergo ng malaking pagbabago. Ngunit ngayong pinag-isipan niya na iyon ay narealize niya na pinipigilan lang nila yung pagbabago. Naniwala siya na ayun yung mission nila sa buhay pero baka mali siya. Yung painting daw ni Fuko ay napakaganda. Hinding-hindi niya daw maiisip na magkaroon ng mga kumikislap-kislap sa tabi ng buwan. Maaaring hindi niya daw magawang magbago pero baka ang pagbabago mismo ay hindi naman pala isang masamang bagay. Matapos yun ay pinaalis niya na sila Andy at Fuko at sinabi na nawawala na yung epekto ng kanyang anti-aging makeup. Ayaw niya daw na makita siya nilang may pangit na muka. Habang nagpapaliwanag siya na wag silang mag-alala tungkol sa pwesto nilang dalawa sa seats, ay bigla siyang binuhat ni Andy at tinalikan. Napatitig dito si Fuko habang lumuluha
At sinabi ni Gina na wag iyong gawin ni Andy ngayong ganun ang itsura niya. Ang bugokers naman daw nito ni Gina, ika ni Andy, at sinabi na ang ilang wrinkles ay hindi makakapagpabago ng kanyang kagandahan. Sweet. Dahil doon ay hinalikan ni Gina si Andy at hindi nagtagal, ay humimlay na ito sa mga kamay ni Andy. Hindi naman mapigilan ni Fuko ang iyak niya dito habang inilalapag ni Andy ang katawan ni Gina. Tinawag bigla ni Fuko si Andy at sinabi nito na meron siyang gustong hingiing pabor galing kay Andy. Sa sumunod na eksena ay lumipat tayo sa isang restaurant. Pumunta doon ang ating duo at umorder si Andy ng 2 beef stroganoffs at 3 shot ng vodka habang si Fuko ay patuloy pa ring umiiyak. Humahagulgol ito sa kanyang upuan habang naghihintay ng pagkain. Kinausap siya ni Andy at sinabi na simula nun ay inakala niya na may death wish si Gina. Totoo na pinapakita daw ni Gina na matapang siya. Pero tuwing dumadalaw daw iyon sa selda ni Andy ay pareho lang lagi ang sinasabi niya. Tungkol sa pagkakaroon ng doubt sa pagpatay para mabuhay at sinasabing marahil ay mas mabuting mamatay na lang siya. Lagi daw sinasabi ni Andy sa kanya na kung ayun yung gusto niya ay kapag nakalabas na ito doon ay siya yung magiging unang target ni Andy. Pero joke lang naman daw yun. Pero kung titignan daw ni Andy yung mga panahong iyon, ay sa tingin nito ay naramdaman ni Gina na totoo iyon. Napa, talaga ba? Promise yan ah, si Gina. Nakatulong daw yung unlock ni Fuko na mailigtas si Gina kaya pinasasalamatan niya daw ito. Naalala naman daw ba ni Andy yung favor na minimension niya kanina? Tungkol daw iyon sa union at may magagawa daw ba silang kahit ano upang baguhin yun. Wala na daw dapat na mag-suffer ng kagaya ng kay Gina. Natuwa naman dun si Andy at sinabi na siget maaasahan siya ni Fuko at gagawin niya ang lahat para ma-charm niya ito. Napatanong naman si Fuko na, talaga ba? Sa tingin daw ba ni Andy ay magagawa talaga nila yon? Yung welcome wagon daw ay siguradong parating na dun kung nasan sila. Una daw sa lahat ay susuriin muna nila yung lugar mula sa loob. Pero bago daw yun, mag-toast muna sila. Sumang-ayon naman dun si Fuko at para naman daw iyon kay Gina. Habang nagtotoast sila ay pinakita na tila nagkakrak yung kisame sa itaas. Biglang may lumabas na halimaw habang nag-cheer sila at inabot silang dalawa nun. Hinila sila nun papasok sa butas na pinaglabasan nun. Nakala mo isang crane sa mga stuffed toy games. Napakomento si Andy na mas mabilis pa yun sa inaakala niya. Paglabas nila sa butas ay agad silang nakarating sa round table kung saan nakaupo ang mga kasapi ng union. Takang-taka si Fuko kung ano yun. Pagkalingon niya kay Andy ay tila pinagkakagat nito yung mga daliri niya kaya napatanong si Fuko kung ano yung ginagawa nito. Pinaliwanag naman ni Andy na nag-hi lang siya sa bago nilang team kaya nagtaka si Fuko. Tumalsik yung dugo ni Andy sa mukha ni Fuko habang sinasabi na tara't sa akin nila yung mga yon. Pinapunta na ni Andy yung mga daliri niya sa lahat ng mga taong nandoon. Pero madali lang ng mga iyon na pigilan ng atake nun gamit ang kani-kanilang paraan. Di nagtagal ay lumanding silang dalawa sa mga upuan na walang laman. Nagkomento bigla si Andy na matutulungan sila ng mga yon kung mamamatay na lang sila. Nagkomento din yung naka-helmet na babae na pareho sila sa na-report. Winelcome nito ang ating duo sa union at ipinakita dito ang iba pang mga kasapi ng nasabing grupo. Nandito si Shen, yung babaeng naka-helmet hanggang ilong, isang chupapi monyenyo, isang higanting robotic na mata, isang child emperor wannabe, isang buff samurai, isang high school cool guy, at isang mukhang joker na walang makeup. Sa uli, napakomento si Andy na napakaangas nun habang nag-cheer sila ni Fuko. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, ano-anong klaseng mga kapangyarihan kaya yung taglay ng kanilang bagong mga kagrupo? Sino kaya yung pinaka-OP sa mga ito? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?